Hello mga ka-farmers, ang pag-usapan natin ngayon is tungkol sa kung magkano ba ang nagastos ko sa pagpagawa ng concrete pan. So, bago natin simulan mga ka-farmers, may isang hiling lang ako na paki-subscribe naman sa aking channel para ma-update kayo sa ating next videos. So ayun nga mga ka-farmers, no, ito yung compute ko. Papakita ko sa inyo. So ito po yung mga farmers. Yung lahat-lahat na nagasto sa aking concrete pan at saka mga materials kung magkano nga ba. So ito po yung mga farmers, no. Ito yung concrete pan ko. Size is 3 meters ang lapad niya at saka 6 meters ang haba, yung haba niya. Tapos 1 meters yung lalim niya. So unang-una po mga farmers is hollow block. So hollow block mga ka-farmers, no. Gumagamit po tayo ng 180 pieces na hollow block yung naubos sa sukat na ating yan na ng concrete pan. So ang price po nung ako pa yung nagpagawa ko is 15 pesos per 1 pieces ng hollow block. So times po yan 15 times 180 mga farmers. So yung result niyan is 2,700 mga farmers, no. So 2,700. So ayun nga mga farmers, yung pangalawang nagastos ay yung pangalawang na materials na binili ko ay yung cement. So yung sa cement mga farmers na ubos lahat is 10 pieces. So 10 pieces yun mga farmers, no. At saka yung price ng tig-isa is 270 mga farmers. 270 yung so yung 270 times natin yan sa 10. So yung result niyan mga farmers is 27 pa rin mga farmers, no. Tsaka dito sa susunod is gumagamit ako ng kabilya na ang size niya is 9 mm. So naubos niyon sa kabilya na yun mga farmers, no, ay 5 pieces, 5 length yung 5 length yung naubos na kabilya. So ang price pala ng 9 mm mga farmers is 130 pesos yung each ng price ng kabilya mga farmers. So yun nga mga farmers, no. 130 times mo sa 5 pieces is 650 po yan. Ang sunod na gamit ko sa materials mga farmers is kabilya pa rin. 10 mm siya. So 5 pieces pa rin yung ang naubos. So ang price niyan is per each dati. Hindi ko alam sa inyo kung magkano yung price mga farmers. Sa amin is dati 160 per each. 160 times mo sa 5 is naubos na is 800 pesos. So yun po yung nagamit ko sa kabilya mga farmers, no. Dalawang klase lang yung ginamit ko, 9 mm tsaka 10 mm. Depende na yun sa inyo mga farmers kung gusto nyo matibay talaga. Depende na lang sa inyo kung ilan ba ano bang size na gamitin nyo. Pero okay naman yun sa akin mga farmers, matibay naman tsaka wala namang leak. Tapos sa buhangin mga farmers, no. Buhangin, ang naubos ng buhangin sa akin is 1 cubic. Yung 1 cubic yung price doon is nasa 1,000. Tapos ang yung iba mga farmers kasi malapit lang sa amin yung sapa mga farmers. So doon lang kami nagkuha ng bato tsaka yung ibang buhangin. Doon lang din kami nagkuha sa sapa. So manumalo lang yung kuha namin. Tapos yung mga farmers labor hindi ko na compute mga farmers, kayo nang bahala kasi yung nagawa sa akin is yung nagtatrabaho sa concrete pan. So hindi ko alam kung magkano bang bayad sa inyo nung mga labor na pagpagawa doon. So papa yung nagawa sa akin sa concrete pan, kaya yun pa yung nagasto ko. Tapos yung total niyan mga farmers is ito po yan lahat nasa 7,850 po yung
kabuuang total na na gastos ko sa concrete pan mga farmers, no. So nung nakikita nyo yung concrete pan ko mga farmers, wala pa yung finishing sa labas kasi inuuna ko yung sa loob kasi wala na kasing budget mga farmers, no. Tapusin ko lang yun kapag may budget na ulit. So ayun lang mga farmers, yung lahat na nagastos ko mga farmers 7,850. So kung nagbabala kayong maggawa ng concrete pan, so yan lang sa ganyan nga size, 3 meters ang lapad, tapos ang haba is 6 meters by 1 meter. So kung may nasa mga 8,000 yung budget mo, is makagagawa ka ng ganyan na sukat mga farmers, no. At maraming salamat pala mga farmers sa mga nag-subscribe at saka mga silent viewers ko dyan. At sana mga farmers mag-subscribe ko kayo sa akin YouTube channel at para ma-notify kayo sa next videos mga farmers, no. At maraming salamat sa nasa 300 plus na tayo mga farmers na mga subscriber ko. Maraming salamat talaga.